Sa pinakamataas na palapag ng De Leon Tower, sa gitna ng kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng liwanag, isang lalaki ang nakatitig sa monitor. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata niya ay tila nagliliyab sa lamig. Nakikita niya ang bawat kilos ng kanyang asawa, bawat pagtatago, bawat lihim ng ngiti. Si Amihan de Leon, ang arkitekto ng sarili niyang imperyo, ay isang maestro ng kontrol. Ang bawat galaw sa kanyang paligid ay dapat nasa ilalim ng kanyang mahigpit na pagkakahawak, mula sa mga stock market hanggang sa tibok ng puso ng kanyang asawa. Ang bawat linya sa screen na ito ay isang piraso ng puzzle na kanyang binubuo ng buong ingat, isang mosaic ng pagtataksil na kanyang pinaghirapang buuin. Ilang buwan na niyang pinagmamasdan ang pagbabago kay Liwayway Reyes, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinakasalan niya. Ang dating saya sa mga mata nito ay napalitan ng madalas na pagkabalisa. Ang dating pagiging malaya ay nabalot ng lihim. Ang kanyang pagiging mailap, ang mga biglaang pag-alis, ang mga palusot na hindi nakapani-paniwala. Lahat ng ito ay nagpatibay sa kanyang paniniwalang may mali. Sa kabilang banda, sa isang tahimik na apartment sa hindi gaanong sikat na bahagi ng syudad, isang babae ang humihinga ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi niya na kayang pasanin mag-isa. Si Liwayway, na dating kilala sa kanyang maningning na ngiti at malambot na puso, ay ngayon ay nababalot ng takot at pagkalito. Ang kanyang kasal kay Amihan ay tila isang gintong hawla, puno ng luho, ngunit walang kalayaan. Ang bawat pagkilos niya ay tila sinusukat, bawat salita ay tinitimbang. Napatingin siya sa isang larawan sa kanyang mesa, isang litrato nila ni Amihan sa kanilang kasal, parehong nakangiti, puno ng pangako. Ngunit ngayon, ang mga pangakong yon ay tila nawala na parang usok. Ang lamig sa mga mata ni Amihan ay hindi na lamang dahil sa pagod ng trabaho. Ito ay lamig na bumabalot sa kanilang tahanan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Sinag. Pinindot niya ang accept button. Pinipilit na pakalmahin ang sarili. "Hello?" Mahinang sabi ni Liwayway. "Hira? Nandito na ako sa usual spot natin." Sagot ng isang boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Si Sinag Ventura, ang tanging taong nakakakita sa kanyang tunay na pagkatao. Ang tanging kaibigang nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa sa mundong puno ng pagkukunwari. "On my way." Sagot ni Liwayway. Ang tinig ay bahagyang nanginginig. Pagkatapos niyang isabit ang telepono, naglakad siya papunta sa salamin. Tinitigan niya ang sarili. Sino ang babaeng ito? Nasaan na ang dating Liwayway na hindi natatakot? Ang babaeng ito ay nabubuhay sa anino ng kanyang asawa, ang kanyang sariling mahiwagang anino na humahadlang sa bawat hakbang niya. Hindi niya namalayang ilang blok lamang ang layo. Sa loob ng isang itim na sasakyang walang plaka, isang pares ng mga mata ang nakatutok sa direksyon ng apartment ni Liwayway. Sa tabi nito, isang maliit na device ang tahimik na nagre-record ng bawat kilos. Ang mga mata ay pagod na sa pagbabantay, ngunit walang bahid ng awa. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ng mga mata sa itim na sasakyan si Liwayway na lumabas ng kanyang gusali at sumakay sa isang taxi. Sinundan nila ito. Sa De Leon Tower, hindi pa rin inaalis ni Amihan ang kanyang tingin sa monitor. Ngayon, nakita niya ang taxi na sinasakyan ni Liwayway at ang itim na sasakyang tahimik na sumusunod dito. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang plano ay nasusunay sa tamang landas. Ang bawat galaw, bawat kilos, bawat lihim, lahat ay nahuhulog sa kanyang patibong. Ang kanyang anino
ay humahaba, papalapit sa lahat ng nagtatangkang tumakas dito. Sa isang maliit na lamesa sa isang coffee shop na puno ng mga taong nakikipagkwentuhan, tahimik na naghihintay si Sinag. Pagpasok ni Liwayway, agad siyang ngumiti ng pilit. Ngunit nang makita ang mukha ng kaibigan, ang ngiti ay napalitan ng pag-aalala. "Hira, anong nangyari? Bakit parang wala ka sa sarili mo?" Tanong ni Sinag. Hinawakan ng kamay ni Liwayway sa ibabaw ng mesa. Napayuko si Liwayway. "Sinag, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa." Bago pa man makasagot si Sinag, may isang bagay na pumasok sa paningin ni Liwayway mula sa bintana ng coffee shop. Sa isang hindi gaanong kilalang kalye, nakaparking ang isang itim na sasakyan. At sa loob nito, isang pamilyar na figura ang nakatingin sa direksyon nila. Ang malamig, matalas na tingin na kilala niya. Ang tingin ni Amihan. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Napakapit siya nang mahigpit sa kamay ni Sinag. "Nasa kanya na naman tayo," bulong niya, puno ng takot. Sa loob ng itim na sasakyan, hindi natinag ang tingin ng lalaking nakatutok sa monitor. Ang mga daliri niya ay bahagyang tumapik sa manibela. Nakita niya ang pagkapit ni Liwayway sa kamay ni Sinag, ang pagkaputla ng mukha nito, ang kanyang nangiti ay lumalim. "Magaling," mahinang sabi niya sa sarili. "Magaling." Sa coffee shop, ang kape sa tasa ni Liwayway ay nagsimulang yumugyog, hindi dahil sa kanyang panginginig, kundi dahil sa biglaang pagtama ng isang malakas na puwersa sa lupa. Isang lindol? O baka naman, ang unang pagyanig ng paparating na unos na kanyang nilikha. Ang hangin sa maliit na apartment ay tila mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at mga pighating bumabalik sa bawat paghinga. Pagkapasok ni Liwayway, agad niyang isinara ang pinto na parang tinatakbuhan niya ang isang mapanganib na halimaw. Napasandal siya dito, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Nakita ni Sinag ang malaking pagbabago sa kaibigan. Ang dating takot na bahagya lang kanina ay ngayon ay naging purong desperasyon. "Hira, anong nangyari? Nakita ka ba niya?" Tanong ni Sinag. Lumapit at hinawakan ang mga balikat ni Liwayway. Sinusubukang ipasok ang sarili niyang lakas sa nabibingaw na kaibigan. Umiling si Liwayway, ngunit ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Hindi ko alam, Sinag, pero nakita ko siya. Nakita ko ang sasakyan niya. Alam niyang kasama kita." Ang bawat salita ay tila isang maliit na tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang pag-alam na si Amihan ay nagmamasid, na ang kanyang anino ay laging nakasunod, ay mas masahol pa sa anumang pisikal na parusa. Ito ay parang paglanghap ng lason sa bawat sandali. Pinaupo ni Sinag si Liwayway sa lumang sofa. Kumuha siya ng baso ng tubig at ibinigay dito. "Huminahon ka, Hira. Nandito ako." Ngunit kahit si Sinag, hindi niya mapigilan ang maramdaman ang paglamig ng hangin sa paligid. Alam niya ang impluwensya ni Amihan de Leon, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kakayahang gawing impyerno ang buhay ng sino mang maging kaaway niya. At si Liwayway, sa pagtatatago nito kay Sinag, ay tila naglagay ng sarili sa bingit ng panganib. Paano niya nalaman? Naiiyak na tanong ni Liwayway. "Palagi naman akong maingat. Palagi akong nagsisigurong walang makakahalata." Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ang ideya na ang kanyang mga pagtatangka na makahanap ng kaunting kalayaan ay natunton agad ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas nakakabahala. "Hindi ko alam, Hira," sabi ni Sinag. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. "Pero kailangan nating mag-isip. Hindi ka pwedeng manatili dito ng ganito. Kung alam na ni Amihan, hindi natin alam kung ano ang gagawin niya." Pinili ni Sinag na hindi banggitin ang pangalan ni Amihan ng diretso, dahil alam niyang ang pagbanggit pa lang dito ay nagdudulot na ng takot kay Liwayway.
Si Liwayway ay napatingala sa kisame ng apartment. Ang mga bitak dito ay tila mga mapa ng kanyang buhay. Magulo, masakit at walang direksyon. Ang kanyang kasal kay Amihan ay nagsimula ng may pag-asa, isang bagong umaga, tulad ng ipinangangako ng kanyang pangalan, Liwayway. Ngunit ang umagang iyon ay napalitan ng walang katapusang gabi. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong aalagaan siya, ay naging anino na nagbabanta sa bawat kilos niya. Ang kanyang pagiging kontrolado ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin, sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang mga unang taon ng kanilang pagsasama. Si Amihan ay mapagmahal, ngunit may pagka-possessive. Parang gusto lang niyang siguraduhing ligtas siya, na walang makakasakit sa kanya. Ngunit habang lumalaki ang kanyang negosyo, lumalaki rin ang pagka-possessive nito. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, pagtatanong kung saan siya pupunta, sino ang mga kasama niya. Pagkatapos ay naging mas mahigpit ang mga tanong, mas malamig ang mga tingin kapag hindi niya masunod ang gusto nito. Ang mga sipaling pagbabahagi ng salubin ay naging mga interogasyon. Iba na siya, Sinag, mahinang sabi ni Liwayway, tila sa sarili niya kinakausap. Hindi na ito pag-aalala. Ito ay pagmamay-ari. Ang salitang yon ay lumabas na may kasamang pait. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa pader. Ang babaeng nakikita niya doon ay pagod, malungkot, at parang nawawala. Nasaan na ang dating sigla? Nasaan na ang dating Liwayway na naniniwala sa pag-ibig? Kailangan mong maging malakas, Hira, sabi ni Sinag, hinigpitan ang hawak sa kamay ng kaibigan. Hindi ka pwedeng manatili sa ganitong takot habang buhay. Pero paano? Alam niyang nandito ako. Alam niyang kasama kita, sabi ni Liwayway. Ang tinig ay halos magmakaawa. Sigurado akong may paraan siya para malaman ang lahat. Siguro, baka pinagmamasdan na niya tayo ngayon. Ang ideya ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Ang pagiging sentro ng atensyon ng isang tao na kasing lakas at kasing kontrolado ni Amihan ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Kung ganoon, sabi ni Sinag, nag-iisip ng malalim. Kailangan nating kumilos. Hindi pwedeng maghintay tayo dito. Kailangan nating makahanap ng paraan para lumayo. Lumayo? Saan tayo pupunta, Sinag? Mayroon ba tayong mapupuntahan na hindi niya maaabot? Ang pag-aalinlangan sa tinig ni Liwayway ay malinaw. Ang mundong kontrolado ni Amihan ay tila walang hangganan. Ngunit bago pa man makasagot si Sinag, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Liwayway. Galing ito sa hindi kilalang numero. Nag-aalangan siyang buksan ito, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila may sariling buhay. Nang mabuksan niya, ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkabigla at pagkatapos ay sa takot. Ano yan, Hira? Tanong ni Sinag. Napansin ang reaksyon ng kaibigan. Ipinaabot ni Liwayway ang telepono kay Sinag. Doon nakasulat ang mga salitang tila yelo na tumusok sa kanilang mga puso. Masaya akong nakita ko kayong dalawa. Magaling ang pagpapanggap nyo. Pero hindi magtatagal. Magkita tayo mamayang gabi. Alam nyo kung saan. May importante akong sasabihin. Huwag nyo akong bibiguin. Sa ibaba ng mensahe ay may nakalakip na isang larawan. Isang close-up shot ni Liwayway at Sinag sa loob ng coffee shop. Malinaw na kuha mula sa labas. Kuha ito mula sa itim na sasakyan. Napahawak si Sinag sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay namutla. Siya ang nagpadala nito? Tumangulang si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula ulit dumaloy. Ngunit ngayon ay may kasama ng halong panginginig. Ang kanilang maliit na pagtatago ay natapos na. Ang anino ni Amihan ay hindi lamang sumusunod. Ito ay naroroon na. Humihinga sa kanilang mga batok. Naghihintay na sila'y sakmalin. Ang utos na yon mula sa hindi kilalang numero
na alam nilang pareho ay walang iba kundi si Amihan, ay parang isang iglap na nagyelo sa hangin. Ang pagiging maingat nila, ang kanilang mga lihim na pagtatagpo, lahat ay nasayang. Bumalik ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging bilanggo sa sarili nilang mga hakbang. Nakatingin si Liwayway kay Sinag, ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at galit. Alam niyang wala silang pagpipilian. Ang pagsuway kay Amihan ay tulad ng paghampas sa isang gumagalang na bagyo. Hindi tayo pwedeng pumunta, mariing sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay mas matatag kaysa sa inaasahan ni Sinag. Tila ang pagkapilit sa kanya ay nagbunga ng kakaibang lakas. Hindi tayo pwedeng magpadala sa kanya. Ngunit si Sinag, bagamat nais din niyang tumanggi, ay nakikita ang mas malalim na panganib. Ang pagtanggi ay maaaring maging mas malala pa kaysa sa pagtugon. Hira, alam nating hindi natin siya pwedeng hindi sundin. Mas lalo niya tayong paglalaruan. Siguro kung pupunta tayo, makakahanap tayo ng paraan para matapos na ito. Ang kanyang mga salita ay tila walang sapat na kumpiyansa, puno ng pagdududa sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang mas masamang sitwasyon. Ang kaharapin ng galit ni Amihan o ang matira sa kawalan ng katiyakan. Matapos? Sa tingin mo ba gusto niyang matapos ito, Sinag? Sumama ang loob ni Liwayway. Gusto niyang magdusa tayo. Gusto niyang makita tayong naghihirap. Ang pagpunta doon ay pagbibigay sa kanya ng tagumpay. Napabuntong hininga si Sinag. Nakikita niya ang pagpupumiglas sa mukha ng kaibigan, ang pagnanais na lumaban, ang takot na sumunod. Alam ko, Hira. Alam ko. Pero may isang bagay akong napansin sa larawan. Sa sasakyan niya, may mga tao sa loob. Hindi lang siya. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng bagong layer ng panganib. Hindi lang ito simpleng paghaharap ng mag-asawa o ng dalawang babae. Ito ay tila isang mas malaking operasyon. Natahimik si Liwayway. Ang ideya na hindi lang si Amihan ang nagmamasid, kundi posibleng ang kanyang mga tauhan, ay nagpatindi sa kanyang kaba. Ang kanyang apartment, na dati nagsisilbing taguan, ngayon ay tila isang hawla na mas maliit pa. Kung si Amihan ay may mga tao, ibig sabihin ay seryoso siya. At ang seryosong Amihan ay isang napakamapanganib na Amihan. Saan niya gusto tayong magkita? Mahinang tanong ni Liwayway, bumibigay na sa katotohanan ng sitwasyon. Tinuro ni Sinag ang coordinate na nakalagay sa mensahe. Sa mansyon niya, sa labas ng syudad, yung bago niyang property na napapaligiran ng mga puno ng nara. Ang lugar na yon ay matagal nang hindi nagagamit, malayo sa mga tao, perpekto para sa isang taong gustong magtago ng mga lihim. Mansyon, halos mapasigaw si Liwayway. Alam niyang doon tayo papatayin? Ang imahinasyon niya ay lumipad agad sa pinakamalalang posibleng mangyari. Ang ideya ng pagiging pugot sa isang liblib na lugar, kasama ang lalaking nagdulot ng lahat ng kanyang pagdurusa, ay nakapangingilabot. Hindi siguro, sabi ni Sinag, sinusubukang pakalmahin ang sarili at si Liwayway. Siguro, gusto lang niyang kausapin tayo ng pribado. Ngunit kahit siya, alam niyang hindi ito ang tunay na intensyon ni Amihan. Ang paggamit sa mansyon na yon ay may mas malalim na kahulugan. Ito ay isang lugar ng kapangyarihan at kontrol. Nang gabing iyon, habang papalapit sila sa mansyon, ang sasakyang minamaneho ni Sinag ay tila mas mabagal kaysa sa normal. Ang bawat kilometro ay tila isang malaking hakbang papalapit sa hindi alam. Ang mansyon ay nakatayo sa tuktok ng isang maliit na burol. Ang mga anino ng mga puno ng nara ay tila humahaba at yumayakap dito. Walang ibang ilaw maliban sa ilang security lights na kumikislap sa dilim. Katahimikan ang bumabalot sa paligid,
Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay. Sigurado ka ba dito, Sinag? Tanong ni Liwayway. Ang tinig ay halos pabulong. Nakatingin siya sa bintana. Ang mga puno ay tila mga bantay na nakatayo sa pagitan niya at ng kaligtasan. Wala na tayong magagawa, Hira, sagot ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa manibela. Simula na to. Nang makarating sila sa gate ng mansyon, ito ay biglang bumukas. Walang tao, walang security guard na nagbabantay. Tila inaasahan na ang kanilang pagdating. Sumulong ang sasakyan sa driveway, papalapit sa malaking pintuan ng mansyon. Sa porch, nakatayo ang isang figura. Nakasuot ito ng mamahaling suit. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang emosyon. Si Amihan. Bumaba si Sinag sa sasakyan at sumunod si Liwayway. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay nakabibingi. Lumapit sila kay Amihan na hindi gumalaw kahit isang pulgada. Gabi na, Amihan, sabi ni Liwayway. Sinusubukang panatilihin ang kalmado sa kanyang tinig. Bakit mo kami pinapunta dito? Tumingin si Amihan kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay tila malamig na yelo. Pagkatapos ay lumipat ang tingin niya kay Sinag. Isang tingin na tila sinusuri at hinuhusgahan ang bawat hibla ng pagkatao nito. Hindi siya sumagot kaagad. Pinakiramdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Pumasok tayo, sabi niya sa wakas. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng utos. Naglakad sila papasok sa mansyon. Ang loob ay maluwag, moderno, ngunit walang buhay. Ang bawat piraso ng muebles ay mahal, ngunit walang init. Sa gitna ng malaking sala, may isang malaking screen na nakabukas, nagpapakita ng mga kuha mula sa iba't ibang kamera. Nakikita nila ang hallway, ang kusina, at pati na rin ang labas ng mansyon. Sa isang sulok ng sala, may isang maliit na mesa na may 2 upuan. Sa isang mesa sa tabi nito, nakalagay ang isang maliit na aparato na may pulang ilaw. Isang kamera. Maupo kayo, utos ni Amihan. Itinuro ang 2 upuan sa tapat ng kamera. Ang kanyang tinig ay parang isang rehas na nagsasara. Nagkatinginan sina Liwayway at Sinag. Nakita ni Liwayway ang takot sa mata ni Sinag, ngunit nakita rin niya ang determinasyon. Alam niyang ang hakbang na ito ay hindi na mababawi. Ang kanilang pagtatago ay tapos na. Ang patibong ay nahulog na. Umupo sila, magkatabi. Ang kanilang mga kamay ay lihim na nagkadikit sa ilalim ng mesa. Si Amihan ay tumayo sa harap nila. Ang kanyang figura ay malaki at nagbabanta sa gitna ng tahimik na sala. Gusto kong mag-usap tayo, sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay hindi na kasing kalmado ng dati. May bahid na ng pagkabagot at pagkairita. Tungkol sa mga nakikita ko, tumingin si Liwayway kay Amihan. Ang kanyang puso ay bumibilis. Nakita niya ang mga kuha sa screen, sila sa apartment, sila sa coffee shop. Ang kanyang pagtatago, ang kanilang maliit na pagtakas ay nailantad na. Hindi na ito isang lihim. Ito ay isang ebidensya. Amihan, hindi ito ang iniisip mo. Nagsimulang ipaliwanag si Liwayway. Ngunit pinutol siya ni Amihan. Hindi ako nag-iisip, Liwayway. Nakikita ko. Tumingin siya kay Sinag. At alam ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Sinag. Naging alerto siya. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi si Amihan, isang nangisi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ibig kong sabihin, alam ko na ang laro niyo. At sa larong ito, mayroon lang isang mananalo. Biglang nagdilim ang paningin ni Liwayway. Ang mga salitang yon, ang malamig na pagtingin, ang pagiging nasa loob ng mansyon na ito na puno ng mga kamera. Napagtanto niya. Hindi lang sila pinagmamasdan, hindi lang sila pinagtataguan. Sila ay nasa loob ng isang kulungan. Ang pintuan sa likuran nila ay biglang sumara ng malakas at ang mga ilaw sa sala ay biglang namatay.
Ang tanging natitirang liwanag ay nagmumula sa mga monitor na nagpapakita ng kanilang nakakulong na sitwasyon at ang pulang ilaw ng kamera na nakatutok sa kanila. "Welcome sa aking maliit na silid," sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay nanggagaling sa kadiliman, puno ng mapang-akit na tagumpay. Dito, ang katotohanan lamang ang mahalaga. At kayo ay wala ng ligtas na lugar para magtago. Ang biglang pagkawala ng ilaw sa sala ay kasabay ng pagbagsak ng mundo ni Liwayway. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto sa kanyang likuran ay parang martilyong tumatama sa kanyang puso. Bawat dagok ay nagpaparamdam ng kawalan ng pag-asa. Nasa loob sila ng mansyon, oo. Ngunit hindi ito ang inaasahan niyang pag-uusap. Ito ay isang kulungan. Ang mga monitor na ngayon ay ang tanging pinagmumulan ng liwanag. Nagpapakita ng kanilang mga anino na gumagalaw sa mga pader. Ay tila mga mata ng dyablo na nanonood sa kanilang paghihirap. Napadapos si Liwayway sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay hindi na makayanan ang bigat ng kanyang katawan at ng sitwasyon. Napatingin siya kay Sinag na katabi niya ngayon. Ang mukha ay puno ng takot, ngunit may bahid pa rin ng pagiging matatag. Hindi siya nag-iisa. Ito lamang ang nagbigay sa kanya ng kaunting lakas para huminga. "Amihan, anong ginagawa mo?" Ang tanging nagawa niyang sabihin, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Basag sa pagitan ng mga hikbi. Ang pagkalito ay humalos sa takot. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang umabot sa ganito. Mula sa kadiliman, narinig ang mahinang tawa ni Amihan. Ito ay isang malamig na tunog, walang bahid ng kagalakan, puno lamang ng pangungutya. "Hindi ba malinaw, Liwayway? Nag-uusap tayo sa aking paraan." Ang bawat salita ay tila may kutsilyong kasama, humihiwa sa kanilang mga kahinaan. Dito, sa silid ng katotohanan, walang lugar para sa kasinungalingan. Ang lahat ay makikita. Ang lahat ay maririnig. Lumipat ang tingin ni Liwayway sa mga monitor. Nakikita niya ang sarili niya, nakaupo sa sahig, hawak ang kamay ni Sinag. Nakikita niya si Sinag, na pilit na pinapakalma ang sarili. Nakikita niya ang anino ni Amihan, nakatayo sa tapat nila, tila isang hukom na naghihintay na ibaba ang kanyang hatol. Napakuyom siya ng kanyang mga palad. Ang pakiramdam ng pagiging exposed, ng pagiging walang depensa, ay nakakabaliw. "Bakit mo ito ginagawa, Amihan?" Muling tanong ni Liwayway. Mas malakas na ngayon, may bahid na ng galit. "Sinabi mong gusto mong kausapin kami. At kinakausap ko kayo," sagot ni Amihan. Lumakad papalapit hanggang sa ang kanyang figura ay tila malaking anino na nakalukob sa kanila. Ang pulang ilaw ng kamera ay tila nagnininga sa kanyang mga mata. "Pero hindi sa paraang gusto nyo. Gusto kong makita kung paano kayo magsisinungaling. Gusto kong marinig kung paano nyo ipagtatanggol ang isa't isa. Gusto kong masaksihan ang pagbagsak nyo." Nanginginig ang mga labi ni Sinag. "Hindi kami nagsisinungaling, Amihan. May dahilan kung bakit. May mga dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito." Isang mahinang halakhak ang narinig mula kay Amihan. "Mga dahilan. Ang tanging dahilan na nakikita ko ay ang iyong kahinaan, Liwayway. Ang iyong kawalan ng pagpipigil. At ang iyong kaibigan dito." Tumingin siya kay Sinag. "Ay naging daan para ipakita ang lahat ng iyong pagkukulang." Sumiklab ang galit sa dibdib ni Liwayway. Ang pag-atake ni Amihan kay Sinag ay hindi na lamang tungkol sa kanilang relasyon. Ito ay personal. "Huwag mong saktan si Sinag." Sigaw niya, tumayo at humarap kay Amihan. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig pa rin. "Kasalanan ko to. Ako ang may kasalanan." "Oh, Liwayway," sabi ni Amihan. Lumapit pa at yumuko para maging kapantay niya. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa malamig na apoy. "Palagi kang nagpapanggap
na ikaw ang may kasalanan para itago ang tunay mong motibo, para itago ang iyong kahinaan. Ngunit hindi ako maniniwala sa iyong mga drama. Dinuro niya ang isang monitor. Nakikita ko ang lahat. Ang bawat pagtatago mo ng telepono, ang bawat lihim na tawag, ang bawat pagtagpo niyo ni Sinag. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang balat. Ang mga salita ni Amihan ay tila mga dagundong ng kulog na bumubulabog sa kanya. Ang pagbanggit niya sa mga detalye, ang pagiging tumpak ng kanyang mga obserbasyon ay nagpapahiwatig na hindi lang ito simpleng hinala. Ito ay isang masusing pagmamanman, isang pagkontrol na lumampas sa inaakala niya. Sinabi mo na alam mo na, sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay matatag kahit na may bahid ng pagkabahala. Kung alam mo na, bakit mo kami hinayaan? Bakit mo kami pinapunta dito para paglaruan? Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Amihan. Dahil gusto kong makita ang katotohanan. Gusto kong makita kung gaano kayo kagaling magsinungaling. At gusto kong maramdaman ang sakit na nararamdaman ko kapag nakikita ko kayong dalawa. Tumigil siya. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Liwayway. Ngunit higit sa lahat, gusto kong makita kung gaano kakabilis susuko, Liwayway. Kung gaano kakabilis mag-iiwan ng iba para lang sa sarili mong kaligtasan. Napakagatlabi si Liwayway. Ang mga salita ni Amihan ay tumatama sa pinakamalalim niyang takot. Ang takot na iwanan. Ang takot na hindi sapat. Ngunit sa parehong oras, ang kanyang galit ay lumalaki. Ang paggamit ni Amihan sa kanyang kahinaan laban sa kanya ay hindi nakatanggap-tanggap. Hindi ako susuko, mariing sabi ni Liwayway, tumayo ng tuwid at humarap sa anino ni Amihan. Hindi ako ang kaaway mo, Amihan. Ikaw ang kaaway ng sarili mo. Niyakap ni Amihan ang kanyang mga braso. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpatigas. Magaling na linya, Liwayway. Palagi ka namang magaling sa mga salita. Ngunit ang mga salita ay walang silbi dito. Ang tanging mahalaga ay ang nakikita ng mga mata. Itinuro niya muli ang mga monitor. At nakikita ko ang kataksilan. Tumayo si Sinag, inilagay ang sarili sa pagitan ni Liwayway at ni Amihan, isang maliit na gawa ng tapang sa gitna ng nakapangingilabot na sitwasyon. Hindi kami taksil, Amihan. Napiit lang kami. May mga dahilan kami. Mga dahilan? Umulit si Amihan. Ang kanyang tinig ay lumakas. Sabihin mo nga sa akin, Sinag, ano ang dahilan para halikan mo ang asawa ng ibang tao? Ano ang dahilan para magtago sila sa mga apartment na parang mga kriminal? Bumukas ang bibig ni Sinag, ngunit walang lumabas na tunog. Alam niyang kahit ano pa ang sabihin niya, hindi ito maniniwala si Amihan. Ang lalaki ay nakakulong sa sarili niyang mundo ng pagdududa. Si Liwayway ay nakatingin sa monitor. Nakikita ang imahe nila ni Sinag sa coffee shop. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Sinag at ang kanyang sariling pagod. Ngunit sa pagtingin sa mga kuha, may isang bagay na napansin siya. Sa pagitan ng pag-uusap nila ni Sinag, sa isang iglap, napansin niya ang sarili niyang kamay na nakahawak sa kamay ni Sinag. Isang kilos na nagmula sa paghahanap ng kapanatagan. Ngunit sa tabi nito, sa gilid ng frame, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang maliit na locket na nahulog mula sa kanyang kwelyo na tila bahagi ng kanyang damit. Ngunit nang masuri niya ito, napagtanto niyang hindi yun kanya. Ito ay isang bagay na pamilyar sa kanya. Isang bagay na dati niyang nakikita kay Amihan. Anong locket yan? Mahinang tanong ni Liwayway. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa monitor. Sa maliit na bagay na yon, napatigil si Amihan. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay bahagyang nagbago. Nagpakita ng isang igiglap ng pagkagulat bago ito mabilis na naglaho. Ano ang pinagsasabi mo? Ngunit napansin ni Sinag ang pagbabago. Nakita niya ang pagtigil ni Amihan
ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Tama si Liwayway. Ano yan? Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Ang lakit na yon. Pamilyar ito. Nakita na niya ito dati. Sa leeg ni Amihan noong mga unang taon ng kanilang kasal. Isang regalong tila nagmula sa kanyang ina. Sabi ni Amihan noon, bakit ito nahulog sa kanya? At bakit ito nasa kanya noong mga panahong yon? Iyan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng bagong determinasyon. Iyan ang lakit na suot mo noon, Amihan. Ang sinabi mong regalo mula sa iyong ina. Nagkatinginan sina Amihan at Sinag. Ang dating malamig na tingin ni Amihan ay napalitan ng isang bagay na hindi matukoy. Pagkabahala, pagtataka, o marahil, takot. Hindi. Mariing sabi ni Amihan, ang kanyang tinig ay mas matigas kaysa dati. Hindi yan akin. Kung hindi iyo, kanino? Hamon ni Liwayway. At bakit ito nahulog sa akin? O sa akin habang kasama kita? Ang mga kamera na ito ay hindi sinungaling, Amihan. Nakikita nila ang lahat. Napakagatlabi si Sinag. Nakikita ang pagbabago sa dinamika. Ang focus ay nawala mula sa kanilang pagkakasala at napunta sa isang bagong misteryo. Kung hindi iyo yan, Amihan, sino ang naglagay niyan sa damit ni Liwayway? O baka naman, may iba kang tinatago. Lumapit si Amihan sa isa sa mga monitor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabagot. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga ay ang inyong pagtataksil. Ngunit hindi na makikinig si Liwayway. Ang pagkadiskubre sa locket ay nagbukas ng pinto sa isang posibilidad na mas malaki kaysa sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Isang posibilidad na ang kanyang pagdududa ay may mas malalim na ugat. At ang pagkontrol ni Amihan ay hindi lamang dahil sa selos o takot. Ito ay maaaring dahil sa isang bagay na mas madilim. Sabihin mo sa akin ang totoo, Amihan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Ano ang itinatago mo? Natahimik si Amihan. Ang pulang ilaw ng kamera ay tila naging mas matingkad na parang nagbibigay diin sa kanyang katahimikan. Ang hangin sa silid ay bumigat, puno ng mga hindi nasabing salita at mga itinatagong katotohanan. Ang paglalaro ni Amihan ay biglang huminto, napalitan ng tensyon, ng isang mas malaking lihim na malapit, ng mabunyag. Ang katahimikan ni Amihan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang pagtanggi niya sa locket, ang kanyang pag-iwas sa tanong ni Liwayway ay nagpatunay lamang na mayroong itinatago. Ang dating sigurado at kontroladong lalaki ay tila nagpakita ng bahid ng pagkabalisa. Isang bagay na bihira makita. Isang bagay na nagbigay ng kakaibang pag-asa kay Liwayway. Ang pag-asa na baka hindi pa huli ang lahat para malaman ang katotohanan. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay mas mahina na ngayon na wala ang dating pangungutya. Lumakad siya papalayo sa mga monitor, papalapit sa malaking bintana na nakaharap sa madilim na kagubatan sa labas ng mansyon. Tila hinahanap niya ang sagot sa kawalan, o marahil, ang pagtakas sa mga tanong na walang sagot. Naramdaman ni Liwayway ang pagbabago sa aura ni Amihan. Ito ay hindi na lamang pagmamalaki o galit. Ito ay pag-aalala. Amihan, patuloy niya, ang kanyang tinig ay mas banayad na ngayon. Sinusubukang abutin ang anumang natitirang damdamin sa puso ng kanyang asawa. Kung meron kang tinatago, kung meron kang pinagdadaanan, sabihin mo sa amin. Baka makatulong kami. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kanya nang hindi niya inaasahan. Isang kilos ng pag-aalala na tila mas malakas pa sa sarili niyang takot. Napabuntong hininga si Amihan. Ang kanyang balikat ay tila bumigat, parang pasan ng buong mundo. Lumipas ang ilang sandali bago siya nagsalita.
Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa malayo, puno ng lungkot at pangungulila. Hindi niyo naiintindihan, sabi niya. May mga sugat na hindi basta-basta gumagaling. Mga sugat na nag-iiwan ng peklat sa kaluluwa. Tumingin si Sinag kay Liwayway, pagkatapos ay kay Amihan. Nakikita niya ang pagbabago sa lalaki at tila may nabubuong koneksyon sa pagitan ng kanilang sitwasyon at ng sinasabi ni Amihan. Anong sugat, Amihan? Tanong ni Sinag. Ang kanyang tono ay puno ng pag-uusisa, na tila naghahanap ng paraan para maunawaan. Naglakad si Amihan pabalik sa gitna ng sala, ngunit hindi na siya tumingin sa mga monitor. Sa halip, tumingin siya sa malayo, sa isang punto sa kawalan. May isang taong minahal ko ng lubos noon. Isang taong nagtaksil sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. Ang pagtataksil na yon, sinira niya ako. Ang kanyang tinig ay nanginginig, puno ng sakit na tila sariwa pa rin. Kahit na matagal na ang nakalipas, napalunok si Liwayway, naramdaman niya ang bigat sa hangin, ang sakit na bumabalot kay Amihan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganitong klasing pagbubukas mula sa kanyang asawa. Ang lalaking kilala niya ay laging matatag, laging may kontrol. Ngunit ngayon, sa harap nila, nakikita niya ang isang taong nasasaktan. Sino siya? Tanong ni Liwayway. Mas malumanay na ngayon. Ang galit niya ay tila nabawasan ng awa. Hindi na mahalaga kung sino siya, sabi ni Amihan. Ngunit ang kanyang tinig ay nagbago. May bahid ng pait sa kanyang pagbanggit. Ang mahalaga ay ang epekto nito sa akin. Naging dahilan ito para hindi na ako magtiwala kaninuman. Para maniwala na ang lahat ay magtataksil sa akin sa huli. At dahil sa kanya, nawala ang isang bagay na mahalaga sa akin. Ano ang nawala? Tanong ni Sinag, na ngayon ay mas interesado na sa kwento ni Amihan kaysa sa kanilang sariling sitwasyon. Tila ang misteryo ng lakit ay konektado sa mas malaking kwento. Napahawak si Amihan sa kanyang dibdib. Tila may sinasakal sa kanyang lalamunan. Isang pagkakataon. Isang pagkakataon para sa tunay na kaligayahan. Isang pagkakataon para mahalin muli ang sarili ko. Tumigil siya, huminga ng malalim. Naramdaman kong ang lahat ng mali sa buhay ko ay dahil sa aking kahinaan noon. Ang pagpapatawad sa sarili ko, ang pagpapatawad sa iba, tila imposible. Tumingin si Liwayway kay Amihan, nakikita ang isang bahagi ng lalaki na hindi niya kailanman nakilala. Ang pagkontrol niya, ang kanyang pagiging mapaghinala, lahat ay tila nagmumula sa malalim na sugat. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan ng pagpapatawad sa kanyang mga ginawa. Kaya mo kami pinagtatakpan? Tanong ni Liwayway. Ang tinig ay puno pa rin ng sakit, ngunit may pag-asa na ngayon na maintindihan ang lahat. Dahil natatakot kang maulit ang nangyari sa'yo? Umiling si Amihan. Hindi lang yan. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng isang bagay na hindi nila nakikita. Ang tao na yon, may kinalaman siya sa pagkawala ng isang tao na mahalaga sa akin noon. Isang aksidente, isang malaking pagkakamali na hindi ko mapatawad sa aking sarili. At ang pagtataksil na yon, tila iyon ang huling piraso na nagtulak sa akin sa gilid. Napatingin si Liwayway kay Sinag. Nakita niya ang parehong pagkalito at pagtataka sa mukha ng kaibigan. Ano ang ibig sabihin ni Amihan? Ang pagtataksil na sinasabi niya, konektado ba ito sa lakit? At sino ang nawala sa kanya? Anong ibig mong sabihin, Amihan? Tanong ni Sinag, mas direkta na ngayon. Sino ang nawala sa'yo? Naglakad si Amihan pabalik sa tapat ng monitor na nagpapakita kay Liwayway na hawak ang kamay ni Sinag. Ang pulang ilaw ng kamera ay tila tumatagos sa kanya.
Ang pagkawala na iyon, sabi niya. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na ngayon, puno ng pangungulila, ay ang aking ina. Namatay siya dahil sa isang insidente na maari sanang maiwasan. Napabuntong hininga si Liwayway. Ang ina ni Amihan ay pumanaw na noon pa, ngunit hindi niya alam ang detalye ng pagkamatay nito. Amihan, pasensya na. Hindi ako nagpapalimos ng awa, sabi ni Amihan. Tila may pagkabigla sa sariling pagbubukas. Ang kanyang tinig ay bumalik sa dati nitong lamig. Ngunit ngayon ay may bahid ng sakit na hindi maitago. Ang gusto ko lang ay makontrol ang lahat, makasiguro na walang mawawala sa akin muli. At ang pagtataksil na nakita ko, iyon ang pinakamalaking banta sa aking kontrol. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang tingin ay mas malalim na ngayon, hindi na lamang pagdududa ang naroon, kundi pati na rin ang halo-halong emosyon, sakit, galit at marahil isang bahid ng pagmamahal na pilit niyang itinatago. Kaya, kaya ko ginawa ito para makita ang katotohanan, para masigurong walang makakalapit sa iyo na maaring manakit muli. Napatahimik si Liwayway. Naintindihan niya ang pinagmulan ng kanyang pagiging kontrolado, ang kanyang takot sa pagtataksil. Ngunit hindi ito nagbibigay katwiran sa kanyang mga ginawa. Ang paggamit sa kamera, ang pagkulong sa kanila, ang paglalaro sa kanilang emosyon. Lahat ng iyon ay mali pa rin. Ngunit hindi mo naisip na sa pagkontrol mo, sabi ni Liwayway, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan na ngayon ay naramdaman niya. Baka ikaw na rin ang nagiging dahilan kung bakit ako lumalayo. Kung bakit ako naghahanap ng kaunting ginhawa. Ang mga salitang yon ay tila tumama kay Amihan. Nakita niya ang sakit sa mata ni Liwayway, ang pagod na hindi na niya kayang itago. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya mula sa kanya ang pagkilala na siya mismo ang nagtutulak sa kanyang asawa palayo. Hindi, bulong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang bagay na tila pagdududa sa sarili. Hindi ko yon ginusto. Ang tunay na sugat na pagtanto ni Liwayway ay hindi lamang ang kanyang naranasan. Ito ay ang sugat na dala ni Amihan mula sa kanyang nakaraan. Isang sugat na nagpapahirap sa kanya na magmahal at magtiwala muli. At ngayon, nakikita niya ang sarili niyang mga sugat na dulot ng pagtatangka niyang mahalin ang isang taong nasasaktan. Ang pagbubukas ni Amihan tungkol sa kanyang nakaraan, ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang ina at ang sumunod na pagtataksil ay nagbigay ng isang bagong dimensyon sa kanilang sitwasyon. Ngunit para kay Liwayway at Sinag, ito ay nagsilbi lamang bilang isang paliwanag, hindi bilang isang pagpapatawad sa mga ginawa ni Amihan. Ang pagiging kontrolado at ang pagkaakulong sa silid na ito ay nanatiling katotohanan. Habang nakikinig sila sa kwento ni Amihan, si Sinag ay hindi mapakali. May alam siya, isang bagay na hindi nabanggit ni Amihan, isang bagay na mas malalim pa sa simpleng pagtataksil. Nang matapos magsalita si Amihan, bumalik ang malamig na hangin sa silid. Ang kanyang mukha ay muling napuno ng pormalidad, ngunit meron pa ring bakas ng lungkot sa kanyang mga mata na hindi niya kayang itago. Kaya, sabi niya, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Ngayon alam niyo na kung bakit ko ginagawa ito, para hindi na maulit pa ang sakit. Alam namin ang pinagdadaanan mo, Amihan, mahinang sabi ni Liwayway, lumapit ng bahagya kay Amihan. Pero hindi ibig sabihin yan ay tama ang mga ginagawa mo. Ang pagkontrol mo, ang pagkulong sa amin, hindi yan ang solusyon. Ngunit tila hindi nakikinig si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa monitor na nagpapakita kay Liwayway na nakatayo malapit sa kanya. Nakikita ko ang lahat, sabi niya. Ang kanyang tinig ay bumalik sa dating lamig, ngunit may bagong pait.
Nakikita ko ang bawat kilos nyo, ang bawat paglapit nyo sa isa't isa. Ito ang resulta ng inyong mga pinili. Sa puntong ito, hindi na kinaya ni Sinag. Nakita niya ang pagdurusa ni Liwayway, ang pagkabali ng kanyang kaibigan sa ilalim ng bigat ng kontrol ni Amihan. Alam niyang ang pagpapanggap na ito, ang pagiging biktima sa kwento ni Amihan, ay hindi ang buong katotohanan. Hindi lamang siya ang may pinagdadaanan. Tama ka, Amihan, biglang sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay nagulat kay Liwayway at maging kay Amihan. May mga dahilan kami at hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan. Napalingon si Amihan kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Ang dahilan kung bakit ako nandito? Nagsimulang magsalita si Sinag. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit determinado. Hindi lang dahil sa pagkahumaling ko kay Liwayway, sinulyapan niya si Liwayway na nakatingin sa kanya na nang may pagtataka at bahagyang pagkabigla. May iba pang dahilan. Isang dahilan na direktang konektado sa iyo, Amihan. Napakunot ang noo ni Amihan. Ako? Ano ang kinalaman ko rito? Hindi lang ikaw ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa isang aksidente, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin kay Amihan. May isang tao, isang kaibigan ko, na namatay din at naniniwala akong may kinalaman ka doon. Natigilan si Amihan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkabigla bago ito muling napalitan ng formalidad. Nagkakamali ka. Wala akong kinalaman sa anumang kamatayan maliban sa ina ko. Hindi, mariing sabi ni Sinag. Ang kaibigan ko ay si Elena. Si Elena Ramirez. Namatay siya sa isang aksidente sa kalsada. Ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit bago siya mamatay, may sinabi siya sa akin. May binigay siyang sulat para sa'yo. Isang sulat na hindi mo kailanman natanggap. Napalunok si Amihan. Ang pangalang Elena Ramirez ay parang yelo na dumaloy sa kanyang ugat. Elena, hindi ko siya kilala. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi ka panipaniwala. Ang pagbanggit sa pangalan ng ina ni Elena, isang babaeng hindi niya kailanman nakilala, ng personal, ngunit narinig ang mga kwento mula sa mga dati niyang kasama sa negosyo, ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Hindi mo kilala? Tumawa si Sinag. Isang tawa na puno ng pait. Talaga lang, Amihan, si Elena ay isang taong mahalaga sa iyo noon, bago ang lahat, bago ang ina mo. Napakunot ang noo ni Liwayway. Ang salita ni Sinag ay tila nagbubukas ng mga bagong pinto ng misteryo. Sinag, ano ang sinasabi mo? Si Elena, sabi ni Sinag, tumingin diretso kay Amihan, ay ang iyong unang pag-ibig, ang babae na sinasabi mong nagtaksil sa iyo noon. Ngunit hindi siya ang nagtaksil, Amihan, siya ang biktima. Nabalot ng katahimikan ng silid, ang mga salita ni Sinag ay tumama kay Amihan na parang kidlat. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang mga paniniwala, ang kanyang mga pinanghahawakan na katotohanan ay tila gumuho. Ang babaeng minahal niya, ang nagbigay sa kanya ng unang sakit ng pagtataksil, ay hindi pala ang may kasalanan. Imposible. Bulong ni Amihan. Hindi totoo yan. Totoo yan, Amihan, mariing sabi ni Sinag. At ang lakit na nahulog mula sa damit ni Liwayway, hindi iyon sa'yo. Iyon ay kay Elena. Binigay niya iyon sa akin para ibigay sa'yo, kasama ang sulat na magpapaliwanag ng lahat. Ngunit hindi ko nagawa. Natakot ako. Natakot ako sa iyo noon. At nang mamatay si Elena sa aksidente, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang totoo. Napatingin si Liwayway kay Amihan. Nakikita ang pagkalito at pagkabigla sa mukha nito. Ang dating sigurado at malamig na lalaki ay tila nawawala. Napalitan ng isang taong puno ng katanungan at pagsisisi. Ang lakit na yon,
patuloy ni Sinag, ay simbolo ng kanyang pagmamahal sa iyo. Ang sulat ay naglalaman ng kanyang huling mensahe na nagpapaliwanag na ang lahat ay isang malaking pagkakamali, na ang taong nagplano para paghiwalayin kayo ay ibang tao. Sino? Tanong ni Amihan. Ang kanyang tinig ay halos magmakaawa na. Hindi ko alam kung sino, pag-amin ni Sinag. Ngunit naniniwala akong konektado siya sa taong nagdulot ng pagkamatay ng ina mo. At sa tingin ko, ang pagtatago mo sa mga kamera, ang pagkontrol mo sa amin, ay dahil sa takot mong malaman ang katotohanan ito. Napatitig si Amihan sa monitor, sa imahe ng locket na nakalapag sa sahig. Ang kanyang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Hindi ang mga alaala ng pagtataksil, kundi ang mga alaala ng isang masayang kabataan, ng isang babaeng may ngiting kayang magpainit ng kanyang mundo. Ang pagtataksil na yon, ang sakit na yon, lahat ay maaaring isang malaking pagkakamali. Hindi maaari, bulong ni Amihan, tila hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ang pundasyon ng kanyang mundo ay gumuho, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang pagkontrol, lahat ay batay sa isang maling akala. Maaari, Amihan, sabi ni Liwayway, lumapit ng bahagya sa kanya. Ang kanyang tinig ay puno ng awa. Ang nakaraan ay nakaraan na, ngunit ang katotohanan ay laging lumalabas. At ngayon, alam na natin. Napatingin si Amihan kay Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagdadalamhati. Nakita niya ang kaibahan sa kanyang sarili at kay Liwayway. Si Liwayway, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay patuloy na naghahanap ng katotohanan at pagpapatawad. Samantalang siya ay nabubuhay sa anino ng kanyang sariling mga takot at maling paniniwala. Ang mga salita ni Sinag ay bumagsak tulad ng mga bato sa tubig. Lumilikha ng malalaking alon ng pagbabago. Ang pagkakakulong nila sa silid na ito ay hindi na lamang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa isang mas malaking misteryo, isang mas malalim na sakit, at isang masalimuot na nakaraan na kailangan nilang harapin. Ang katotohanan na sinabi ni Amihan ay hindi lamang tungkol sa kanilang relasyon, kundi tungkol sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang mga salita ni Sinag ay tumagos sa hangin na parang mga piraso ng basag na salamin, bumabagsak sa katahimikan at nag-iiwan ng mga sugat. Si Amihan ay nanatiling nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagyo ng mga emosyon, pagkabigla, pagtanggi, at ang masakit na pagkilala sa posibilidad ng katotohanan. Ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao, ang kanyang paniniwala sa pagtataksil, ay biglang natabunan ng isang mas malaking misteryo. Elena, ang aking unang pag-ibig, mahinang sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang pangalang iyon, na matagal nang nalibing sa kanyang alaala, ay biglang nabuhay. Ang alaala ng kanilang mga masasayang araw, ang pangako ng kanilang kinabukasan, ang biglaang pagkawala niya. Lahat ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ngunit hindi niya kailanman naisip na ang dahilan ng kanyang pagkawala ay hindi pagtataksil. Si Liwayway ay nakatingin kay Amihan. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Nakikita niya ang pagkasira sa mukha ng kanyang asawa. Isang pagkasira na hindi dulot ng kanyang sariling mga kilos, kundi ng katotohanan na maaring mali ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Amihan, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kung totoo ang sinasabi ni Sinag, kung hindi si Elena ang nagtaksil sa'yo, kung may iba pang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, putol ni Sinag, na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Ang iyong pagdududa, ang iyong pagkontrol, ang iyong sakit, lahat ay dulot ng maling impormasyon.
Napatingin si amihan kay Sinag. Ang kanyang tingin ay matalim. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? At bakit ngayon mo lang sinabi? Tinago ko ang sulat at ang locket dahil natakot ako. Pag-amin ni Sinag, ang kanyang tinig ay nagbago. Mula sa pagiging matatag patungo sa pagiging mahina. Natakot ako sa iyo, amihan, sa iyong kapangyarihan. At nang mamatay si Elena, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Nabalot ako ng takot at pagsisisi. Naisip ko, baka mas mabuti nang hayaan na lang ang nakaraan. Ngunit hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya itong dalhin mag-isa. Tumingin si amihan sa monitor, sa imahe kung saan hawak ni Liwayway ang kamay ni Sinag. Ang dating imahe na nagdulot sa kanya ng galit ay ngayon ay nagdudulot sa kanya ng ibang pakiramdam, pagkalito, pagsisisi. Ang pag-iisip na ang kanyang pagdududa ay maaaring ang nagtulak kay Liwayway na hanapin ang kapanatagan sa iba ay masakit. Kaya hindi mo ako niloloko? Tanong ni amihan kay Liwayway. Ang kanyang tinig ay puno ng pagbabakasakali. Umiling si Liwayway, lumapit sa kanya. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng awa at pagkaunawa. Hindi kita niloloko, amihan. Ang tanging gusto ko ay ang maging malaya, ang hindi mabuhay sa takot, ang makahanap ng kapayapaan. Tumingin siya sa mga monitor, sa pagkakakulong nila, at hindi ko alam kung paano ko mahahanap ang kapayapaang yun dito. Napabuntong hininga si amihan. Ang kanyang buong mundo ay nabaligtad sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang mga pinaglalaban, ay tila walang saysay na ngayon. Ang pagkontrol na kanyang hinanap ay nagdulot lamang ng higit pang sakit. Kung totoo ang sinasabi mo, sabi ni amihan, tumingin kay Sinag, na ang taong yon na nagdulot ng pagkamatay ng ina ko ay konektado rin sa pagkamatay ni Elena. Ibig sabihin nito, may isang tao na naglalaro sa ating lahat. Oo, sabi ni Sinag. At hindi natin alam kung sino siya at kung ano pa ang plano niya. Ang katotohanan na mayroong isang hindi kilalang kalaban na naglalaro sa kanila, na nagmanipula sa kanilang buhay, ay mas nakakatakot kaysa sa anumang hinala ni amihan tungkol kay Liwayway. Ang pagkakulong nila sa silid na ito ay tila mas maliit na problema kumpara sa panganib na kanilang kinakaharap. Kailangan nating lumabas dito, sabi ni Liwayway, tumayo at humarap kay amihan. Ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Tumingin si amihan kay Liwayway, nakikita ang lakas sa kanyang mga mata na hindi niya kailanman napansin noon. Ang babaeng minahal niya, na kanyang pinagkakatiwalaan at kinokontrol, ay may sariling tapang na hindi niya nakita. Tama ka, sabi niya. Ang kanyang tinig ay bumalik sa dating lakas, ngunit ngayon ay may kasamang bagong layunin. Hindi na ito tungkol sa ating dalawa. Hindi na ito tungkol sa pagdududa. Ito ay tungkol sa hustisya at sa paghahanap ng katotohanan. Lumapit siya sa pinto ng silid, ang lugar na naging simbolo ng kanyang pagkontrol at ng kanilang pagkakakulong. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit mahigpit itong nakasara. Mukhang hindi ito basta-basta mabubuksan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkadismaya. Tumingin si Sinag sa mga monitor. Hindi lang ang pinto ang nakakandado, amihan. Mukhang ang buong mansyon ay naka-lockdown na. Napagtanto ni amihan ang mas malaking larawan. Ang kanilang pagkakakulong ay hindi lamang isang paraan para paglaruan sila. Ito ay isang masalimuot na plano. Ang pagbubunyag ng lihim ni Elena, ang kanyang nakaraan, ang kanyang pag-aalinlangan. Lahat ng ito ay tila bahagi ng isang mas malaking laro. Ang kanyang pagkontrol ay hindi nagdulot ng kaligtasan.
Ito ay naglagay sa kanila sa mas malaking panganib. Hindi natin alam kung sino ang kalaban natin, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala. At hindi natin alam kung ano ang gusto niya. Ang gusto niya, sabi ni Amihan, tumingin sa mga monitor. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ay ang pagwasak sa ating lahat. Ngunit hindi ko hahayaan yan. Ang kanyang pagod at pagkalito ay napalitan ng matinding pagnanais na protektahan ang mga mahal niya. At ngayon, kasama na roon si Liwayway at kahit paano si Sinag. Ang kanyang pagkontrol ay maaaring nagmula sa takot. Ngunit ngayon, ang kanyang layunin na ay maging lakas. Sa unang pagkakataon, ang tatlo sa kanila ay nagkaisa hindi dahil sa pagmamahal o pagnanasa, kundi dahil sa iisang layunin, ang makaligtas at malaman ang katotohanan. Ang pagkakawasak ng tiwala sa pagitan ni Amihan at Liwayway ay maaaring nagsimula na, ngunit sa pagharap sa isang mas malaking kaaway, isang bagong uri ng alyansa ang nabuo. Ang paglalakbay nila patungo sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ang pag-uusap sa loob ng silid, ang pagbubunyag ng mga lihim, at ang pag-asa ng isang bagong pagkakaisa ay biglang naputol ng isang nakabibinging tunog. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon, kasabay ng pagyanig ng mga pader at pagbagsak ng alikabok mula sa kisame. Ang pulang ilaw ng mga monitor ay kumislap ng marahas na parang nagbabala sa paparating na panganib. Ano yon? Sigaw ni Liwayway na payakap kay Sinag, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ang kaunting pag-asa na nabuo nila ay agad na naglaho, napalitan ng purong sindak. Mukhang may problema sa labas, sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla, ngunit may bahid na ng lumalalang pag-aalala. Tumakbo siya sa bintana, pilit na iniiwasan ang mga nahuhulog na piraso ng salamin. Ang dating kalmadong pag-obserba niya ay napalitan ng desperadong pagtingin sa labas. Ang dating madilim at tahimik na kagubatan ay ngayon ay puno ng mga ilaw ng sasakyan, mga ilaw ng flashlight, at mga anino ng mga tao na gumagalaw ng mabilis sa paligid. May mga sigaw na maririnig mula sa labas, mga tunog ng kaguluhan na hindi nila maintindihan. Tila ang kanilang pagkakakulong sa loob ay isang mas maliit na problema kumpara sa kung ano ang nangyayari sa laba. Hindi lang basta problema, Amihan, sabi ni Sinag, tumingin sa isang monitor na nagpapakita ng labas na pasukan ng mansyon. Mukhang may mga lumulusob. Nakita ni Amihan ang mga imahe sa monitor. Mga tao na armado, gumagamit ng mga kasangkapan para sirain ang mga gate. Hindi ito simpleng paglusob ng mga magnanakaw. Ito ay organisado at mukhang may layunin. Ang mga salita ni Sinag tungkol sa isang tao na naglalaro sa kanila ay bumalik sa kanyang isipan. Sino sila? Bulong ni Liwayway, ang kanyang tinig ay nanginginig. Bakit nila tayo inaatake? Hindi ko alam, sagot ni Amihan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigo. Ang lahat ng kanyang paghahanda, ang kanyang pagkontrol, ay tila walang saysay laban sa hindi inaasahang pag-atake na ito. Pero hindi sila security guard at hindi sila pulis. Isang malakas na tunog ng pagbasag ang narinig mula sa direksyon ng pasukan ng mansyon. Ang mga ilaw sa sala ay kumislap ng marahas at pagkatapos ay tuluyang namatay, iniwan silang lahat sa ganap na kadiliman. Ang tanging liwanag na natitira ay ang mahinang pulang ilaw ng mga kamera na patuloy na nagre-record at ang mga kumikislap na ilaw mula sa labas na tumatagos sa mga siwang ng bintana. Amihan, sigaw ni Liwayway. Napahawak sa kanya sa gitna ng dilim. Nandito lang ako, sabi ni Amihan. Hinawakan ng kanyang kamay ng mahigpit. Ito ay hindi na pagkontrol, kundi isang kilos ng pagbibigay ng kapanatagan. Sa gitna ng kaguluhan,
Ang paghawak sa kamay ng isa't isa ay ang tanging bagay na nagbibigay sa kanila ng lakas. Isang malakas na tunog ng bakal na nababali ang narinig. Kasunod nito ang mga yabag ng mga paa na mabilis na papalapit. Hindi mula sa labas lamang, kundi tila mula rin sa loob ng mansyon. Nandito na sila sa loob, sabi ni Sinag. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Napagtanto ni Amihan ang katotohanan. Ang pag-atake sa labas ay isang diversion lamang. Ang tunay na panganib ay nasa loob na. Ang kanyang plano na pagkontrol ay bumagsak. Wala siyang nagawa para protektahan sila. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pag-iingat, ay tila nawala ng saysay. Hindi ko naisip na mangyayari ito, bulong ni Amihan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkadismaya. Siya, ang master ng kontrol, ay nawalan ng lahat ng kontrol. Ang kanyang sariling mansyon, ang kanyang pinagkakatiwalaang sistema ng seguridad ay nabigo sa kanya. Nawalan ako ng lahat. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Liwayway na parang suntok. All is lost, naisip niya. Ang kanilang pagkakakulong, ang pagbubunyag ng nakaraan, ang pagkakaisa, lahat ay tila walang saysay ngayon sa harap ng tunay na panganib. Ang anino ni Amihan na dati niyang kinatatakutan ay tila napalitan ng mas malaking anino, ang anino ng kamatayan. Amihan, kailangan nating magtago, sabi ni Sinag. Hinila ang braso ni Liwayway. May mga pintuan sa likod ng mga aparador sa kwarto. Baka doon tayo makapagtago. Oo, sabi ni Amihan, mabilis na kumilos. Kahit na nawalan siya ng kontrol, ang kanyang kaalaman sa mansyon ay nanatili. Sumunod kayo sa akin. Dalian nyo. Habang mabilis silang naglalakad sa kadiliman, patungo sa direksyon ng mga kwarto, narinig nila ang mga yabag ng mga paa na papalapit. Ang mga tunog ng pagbasag at pagsigaw ay tila nagmumula sa bawat sulok ng mansyon. Ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan, ang kanyang seguridad, lahat ay tila napalitan na o napatay. Nakarating sila sa isang malaking aparador, sa isang hindi gaanong ginagamit na kwarto. Pilit na binuksan ni Amihan ang isang nakatagong pinto sa likod nito. Ito ay isang maliit na lagusan, madilim at maalinsangan. Pumasok kayo, sabi ni Amihan. Itinulak sina Liwayway at Sinag papasok. Dito tayo magtatago muna. Pero ikaw, tanong ni Liwayway. Nanginginig ang tinig. Huwag kang mag-alala, sabi ni Amihan. Pinilit nang ngumiti. Ako ang magiging distraction nila. Kailangan kong malaman kung sino sila. Pinilit niyang hawakan ang kamay ni Liwayway bago ito isara ang lagusan mula sa loob. Magtago kayo. Huwag kayong gagawa ng ingay. Pagkasara ng pinto, bumalik ang ganap na kadiliman. Narinig nila ang mga yabag ng mga paa na papalapit sa labas ng kanilang pinagtataguan. Bumubulong sila, tila naghahanap ng isang bagay o isang tao. Nandito na sila! Bulong ni Sinag, napayakap kay Liwayway. Nanginginig, narinig ni Liwayway ang boses ni Amihan mula sa labas. Malayo na, tila kinakausap ang mga dumating. Hindi niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito, ngunit ang tono nito ay puno ng tapang, kahit na ito ay isang desperadong tapang. Sino ka man? Sigaw ni Amihan. Ang kanyang tinig ay may bakas ng galit at determinasyon. Hindi mo kami matatalo. Pagkatapos noon, isang malakas na putok ang narinig. Sinusundan ng isang nakabibinging katahimikan. Natigilan sina Liwayway at Sinag. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. May nangyari kay Amihan, ang lalaki na kinamuhian niya. Ang lalaki na nagbigay sa kanya ng sakit. Ang lalaki na nagsimulang bumuo ng isang bagong pag-asa sa kanya. Tila nawala. Ang lahat ay nawala. Hindi lamang ang kontrol ni Amihan,
kundi pati na rin ang kanilang kaligtasan. Ang panganib ay hindi na lamang sa labas. Ito ay nasa loob na ng mansyon at marahil nawala na ang kanilang tanging pag-asa. Ang katahimikan pagkatapos ng putok ay mas nakakabingi kaysa sa ingay. Sa maliit at maalinsangang lagusan, sina Liwayway at Sinag ay nakakapit sa isa't isa. Ang kanilang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang huling narinig nila ay ang tinig ni Amihan na nagpapakita ng tapang na hindi nila akalain. Bago ang lahat ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nawala siya at ang pagkawala niya ay mas malala pa kaysa sa anumang sigaw. Amihan, bulong ni Liwayway, ang kanyang tinig ay basag. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit ngayon ay may kasama ng takot at pagkaulila. Ang lalaking kinamuhian niya, ang lalaking kinatakutan niya, ang lalaking nagsimula nang magpakita ng ibang mukha sa kanya ay biglang nawala. Nasaan siya, Sinag? Napahawak ng mahigpit si Sinag sa kamay ni Liwayway. Ang kanyang sariling takot ay naroon pa rin, ngunit ang nakikita niyang pagdurusa ni Liwayway ay nagtulak sa kanya na maging mas matatag. Hindi ko alam, Hira, pero kailangan nating maging matalino. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Narinig nila ang mga yabag ng mga paa na papalapit. Mas malakas na ngayon. Mas malapit. Hindi na lamang sila nagtatago. Sila na ang hinahanap. Ang tunog ng mga tinig ay parang mga hungry wolves na naghahanap ng kanilang biktima. Hindi sila pwedeng manatili sa lagusang yon ng matagal. Kailangan nating humanap ng paraan palabas, sabi ni Sinag. Sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga. Dito, wala tayong laban. Pinilit ni Liwayway na tumayo, kahit na nanginginig ang kanyang mga binti. Ang imahe ni Amihan na nagbibigay daan para makatakas sila ay bumalik sa kanyang isipan. Bakit niya ginawa iyon? Sino ang mga taong ito? Ang mga tanong ay nagmumulto sa kanya, ngunit wala siyang panahon para isipin ang mga iyon. Kailangan niyang maging malakas, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa posibleng kaligtasan ni Amihan. Ang kwarto kung saan tayo pinagkita ni Amihan, sabi ni Liwayway, naalala ang mga monitor at ang pinto. May access doon. Baka may paraan para makalabas mula doon. Nagkatinginan sila ni Sinag. Ang ideya na bumalik sa lugar kung saan sila unang kinulong ay nakakatakot, ngunit ito ang tanging pagpipilian na meron sila. Dahan-dahan, binuksan nila ang lagusan. Sinisilip ang labas. Ang mga yabag ay tila lumalayo na, ngunit ang tensyon ay nananatili sa hangin. Mukhang lumipat sila sa ibang parte ng mansyon. Bulong ni Sinag. Tara na. Dahan-dahan silang lumabas mula sa lagusan, pumasok sa kwarto. Ang dilim ay naroon pa rin, ngunit ang mga kumikislap na ilaw mula sa labas ay nagbibigay ng kakaibang liwanag. Nakikita nila ang mga monitor, ang mga upuan kung saan sila umupo, ang pulang ilaw ng kamera na tila nanonood-od pa rin sa kanila. Ang katahimikan ay nakakabingi, ngunit alam nilang hindi sila ligtas. Lumapit si Liwayway sa isang bintana, pilit na sumisilip sa labas. Nakikita niya ang mga tao na gumagalaw sa paligid ng mansyon, ang mga sasakyan na nakaparking sa malayo. Ito ay hindi simpleng pag-atake. Ito ay isang organisadong operasyon. Ang mga salita ni Amihan tungkol sa isang mas malaking kalaban ay bumabalik sa kanyang isipan. Mukhang gusto nilang makuha ang isang bagay dito, sabi ni Liwayway. Napansin ng mga tao na tila naghahanap sa ibang kwarto. O kaya, gusto nilang makuha si Amihan. Ang huling salita ay lumabas na may bahid ng pag-asa, isang pagnanais na maniwala na si Amihan ay buhay pa. Biglang may narinig silang ingay mula sa labas ng pinto. Mabilis na nagkatinginan sina Liwayway at Sinag. Hindi sila pwedeng mahuli. Sa desperasyon,
Napansin ni Liwayway ang mga monitor. Kung ang mga ito ay nakare-record, baka mayroon silang ebidensya. Sinag! Ang mga monitor! Sabi ni Liwayway. Kung makakahanap tayo ng paraan para makuha ang recording, baka meron tayong laban. Ngunit paano? Wala silang kagamitan at ang mga taong nasa labas ay tila armado. Habang iniisip nila ito, isang tinig ang narinig mula sa labas ng pinto, isang tinig na hindi nila inaasahan. Huwag kayong matakot, sabi ng isang pamilyar na tinig, bagaman mahina at may bahid ng sakit. Ako to. Napatingin sina Liwayway at Sinag sa pinto. Ito ay si Amihan. Mabilis na binuksan ni Amihan ang pinto. Ang kanyang damit ay punit-punit at may bahid ng dugo sa kanyang braso. Nakita nila ang pagod at sakit sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong determinasyon. Tila nagawa niyang makatakas o makapagtago at makahanap ng paraan para makabalik. Amihan! Sigaw ni Liwayway, tumakbo palapit sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Sinag, lumapit din. Hindi ako masyadong nasaktan, sabi ni Amihan, kahit na malinaw na siya ay nagdurusa. Pero mayroon silang nakuha. Yung maliit na vault sa likod ng painting sa opisina ko. Ano ang nandoon? Tanong ni Liwayway, nag-aalala. Ang mga papeles. Ang mga papeles na nagpapatunay sa lahat, sabi ni Amihan, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Ang mga papeles tungkol kay Elena at sa taong iyon. Napagtanto ni Liwayway ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang sila ang target. Ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Amihan, ang katotohanan na maaaring maglantad sa tunay na salarin ay nasa mga kamay na ngayon ng mga kaaway na ito. Kailangan nating lumabas dito, sabi ni Amihan, tumingin sa paligid ng kwarto. Mukhang alam nila kung ano ang hinahanap nila. Hindi na ito ligtas dito. Pero paano? Tanong ni Sinag. Nasa labas sila. Ngumiti si Amihan ng bahagya, isang ngiti na puno ng desperasyon, ngunit may kasamang pag-asa. Nabanggit mo kanina na may nakita kang sasakyan sa labas. May isa pa sa garahe sa likod. Isang lumang sasakyan na hindi nila alam. Kung makarating tayo doon, sige, sabi ni Liwayway determinado. Gagawin natin to. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit ang pagkakaisa na nabuo nila sa gitna ng panganib ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Ang pagharap sa hindi alam na kalaban ay mas madali kung sila ay magkakasama. Naglakad sila ng tahimik, papalabas ng kwarto, gumagapang sa dilim ng mansyon. Ang bawat tunog, bawat anino, ay tila isang banta. Ngunit sa bawat hakbang, mas lumalakas ang kanilang determinasyon. Ang pagmamahal ni Amihan sa kanyang ina, ang kanyang pagdurusa, ang pagtataksil na naranasan niya, ang kanyang kasalukuyang pagmamahal kay Liwayway, ang pagkakakulong nila, at ang pagbubunyag ng katotohanan tungkol kay Elena. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanila na lumaban. Hindi na ito tungkol sa pagkontrol o pagdududa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng hustisya at pagprotekta sa mga mahal nila. Habang papalapit sila sa garahe, nakarinig sila ng mga yabag ng paa na papalapit. Mukhang nahuli sila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nag-iisa. Nasa tabi sila ni Amihan, magkakasama sa gitna ng panganib. Ang mga yabag ng mga paa na papalapit ay nagpabagsak sa kanilang huling natitirang pag-asa. Sa madilim na hallway patungo sa garahe sa likod ng mansyon, sina Liwayway, Sinag, at ang nasugatang si Amihan ay napapalibutan. Ang mga mukha ng mga sumalakay ay hindi pamilyar, ngunit ang kanilang mga kilos ay brutal at determinado. Ang mga salita ni Amihan tungkol sa isang taong naglalaro sa kanila na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang ina at pagtataksil umano ni Elena ay tila nagkakatotoo sa bawat sandali. Nasaan ang papeles, De Leon?
Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw, puno ng awtoridad at pagbabanta. Ang nagsasalita ay ang pinakamalaki sa grupo, ang tila pinuno. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Amihan na parang isang mandaragit na nakakita ng kanyang biktima. Naramdaman ni Liwayway ang paghigpit ng hawak ni Amihan sa kanyang kamay. Sa kabila ng sakit, ang kanyang determinasyon na protektahan sila ay nanatili. Hindi niyo makukuha ang kahit ano, sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit may tapang. Ngumisi ang pinuno. Mali ka, De Leon. Nakuha na namin ang gusto namin. Ang mga papeles na yon ay patunay lamang ng iyong kahinaan. Patunay ng iyong mga pagkakamali. Nagkatinginan sina Liwayway at Sinag. Mga pagkakamali? Ano ang ibig sabihin nito? Si Elena, biglang sabi ni Amihan. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Si Elena ay hindi nagtaksil sa akin. Siya ang nagligtas sa akin. Ang pag-amin na ito ay tila nagpatigil sa lahat. Ang pinuno ng mga sumalakay ay natigilan habang sina Liwayway at Sinag ay napatingin kay Amihan na may pagtataka. Nagligtas sa'yo? Tanong ng pinuno. Ang kanyang tono ay puno ng pagdududa. Paano? Ang taong nagdulot ng pagkamatay ng aking ina, sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, tila nakikita ang lahat ng nangyari noon. Ay may kinalaman sa isang malaking sindikato. Si Elena, ang babaeng minahal ko, ay nagtrabaho para sa kanila para bantayan ako. Nalaman niyang may plano silang patayin ako. Parang aksidente. Siya ang nagtulak sa akin palayo sa sasakyan bago ito sumabog. Siya ang nagsakripisyo para sa akin. Ang kwentong ito ay mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang inakala ni Liwayway. Ang pagtataksil na kanyang pinaniniwalaan ay isang malaking kasinungalingan. Ang sakit na naramdaman ni Amihan ay hindi dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagkawala ng isang taong nagligtas sa kanya. At ang kanyang kawalan ng kakayahang malaman ang katotohanan. Kaya ang lahat ng ito, bulong ni Liwayway, ang kanyang puso ay nabibigatan sa biglaang pag-unawa. Ang iyong pagkontrol, ang iyong pagdududa, lahat dahil sa maling akala mo kay Elena. Tumango si Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Oo, akala ko, pinagtaksilan niya ako. Akala ko, niloko niya ako. At ang taong yon, ang pinuno na ito, siya ang nagpakalat ng kasinungalingan. Siya ang nagplano ng lahat. Ang pinuno ng mga sumalakay ay ngumisi. Tama ka, De Leon, ngunit hindi mo kami mapipigilan. Ang mga papeles na yon ay kailangan namin. Ang katotohanan na yon ay kailangang manatiling nakabaon. Biglang kumilos si Amihan. Sa kabila ng kanyang sugat, itinulak niya sina Liwayway at Sinag palayo, patungo sa garahe. Pumasok kayo sa sasakyan. Umalis na kayo. Amihan, hindi! Sigaw ni Liwayway. Hindi ako aalis dito, dagdag ni Sinag. Ngunit tumayo si Amihan sa kanilang harapan. Hinarang ang daan. Kailangan niyong mabuhay. Kailangan niyong ilabas ang katotohanan. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Liwayway, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa lahat ng sinabi ko. Bago pa man makasagot si Liwayway, ang pinuno ng mga sumalakay ay sumigaw. Patayin siya. Nagsimula ang kaguluhan. Habang nakikipaglaban si Amihan sa mga sumalakay, nagkatinginan sina Liwayway at Sinag. Walang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Sila ay magkasama sa laban na ito. Huwag tayong aalis, sabi ni Sinag. Hinila si Liwayway patungo sa isang sulok kung saan may nakita siyang isang tubo. Tutulungan natin si Amihan. Sa kabila ng takot, napansin ni Liwayway ang isang bagay.
Ang mga sumalakay ay hindi lamang naghahanap ng papeles, tila gusto rin nilang manahimik si Amihan. At ang taong ito, na naglalaro sa kanilang lahat, ang taong nasa likod ng pagkamatay ng ina, ni Amihan at ni Elena, ay malinaw na nagnanais na itago ang katotohanan. Habang nakikipaglaban si Amihan, si Liwayway at Sinag ay nagtulungan. Gamit ang tubo na nakuha ni Sinag at ang anumang bagay na mahawakan nila, sinalakay nila ang mga kalaban. Si Liwayway, na dati ay mahina at natatakot, ay nagpakita ng hindi inaasahang lakas. Ang pag-alam sa katotohanan tungkol kay Elena at ang pakikipaglaban para kay Amihan ay nagbigay sa kanya ng bagong tibay. Sa gitna ng labanan, nakita ni Liwayway ang pinuno na papalapit kay Amihan na tila nakakuha ng kalamangan. Sa isang mabilis na kilos, tinulak niya si Amihan palayo at sinalubong ang pag-atake ng pinuno. "Liwayway!" Sigaw ni Amihan. "Huwag kang mag-alala." Sigaw ni Liwayway pabalik habang nakikipaglaban. "Kailangan nating mabuhay. Kailangan nating ilabas ang katotohanan." Sa pagtutulungan nila, nagawa nilang itaboy ang mga sumalakay sa labas ng garahe. Ang pinuno, na halatang nagagalit, ay nagbigay ng utos na umatras muna. "Hindi pa tayo tapos!" Sigaw niya bago sila umalis. Nang mawala ang mga kalaban, napaluhod sina Liwayway, Sinag at Amihan. Ang bawat isa sa kanila ay pagod at nasugatan, ngunit buhay. Ang kanilang paglalakbay patungo sa katotohanan ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, sila ay magkakasama na pinagbuklod ng isang mas malaking layunin, ang ilantad ang kasamaan at ipaglaban ang hustisya. "Liwayway!" sabi ni Amihan, tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. "Salamat." Ngumiti si Liwayway. "Kahit na nahihirapan, sama-sama tayo, Amihan. Kailangan nating harapin ito." Ang dating mga sugat ng nakaraan, ang pagdududa at ang kontrol ay tila nabalutan ng isang bagong layunin. Ang laban para sa katotohanan ay nagsimula na. Ang maalikabok na garahe sa likod ng mansyon ay tila naging kanlungan nila, isang patunay ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng kaguluhan. Sina Liwayway, Amihan at Sinag ay nakaupo sa sahig, ang kanilang mga katawan ay pagod, ang kanilang mga sugat ay sariwa. Ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng isang kakaibang uri ng kapayapaan, ang kapayapaan ng pagkaligtas at ang pag-asa na dala ng katotohanan. Ang mga sumalakay ay umalis na, nag-iwan ng pagkasira, ngunit hindi nila nagawang makuha ang pinakamahalaga, ang kanilang buhay at ang katotohanan na kanilang natuklasan. Napatitig si Liwayway kay Amihan. Ang lalaking ito, na minsang nagdulot sa kanya ng matinding sakit at takot, ngayon ay kasama niya, nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang mga mata. Hindi na ang lamig ng pagkontrol, kundi ang init ng pagmamahal at pagsisisi. Ang kanyang dating pagkamuhi ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa at marahil ang simula ng pagpapatawad. "Amihan," sabi ni Liwayway, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng damdamin. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ng lalaki. Ang dating pag-aatubili ay wala na. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng mga balakid, ngunit ang mga ito ay nagtulak sa kanila na mas makilala ang isa't isa at higit sa lahat, ang kanilang mga sarili. "Salamat." Napatingin si Amihan kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding emosyon. Ang pagmamahal na matagal niyang tinago, ang pagdududa na kanyang naramdaman, ang sakit ng nakaraan. Lahat ay tila naglaho sa sandaling iyon, napalitan ng isang simpleng pagkilala sa presensya ng babaeng nasa tabi niya. "Hindi mo kailangang magpasalamat, Liwayway. Tayo ay magkatuwang dito." Ang paggamit ni Amihan ng salitang magkatuwang ay parang musika sa pandinig ni Liwayway.
Ito ay hindi lamang pag-amin sa kanyang pagkakamali, kundi isang pag-aalok ng bagong simula. Ang kanilang relasyon, na minsang parang isang gintong hawla, ay tila nabubuksan na ngayon, nagpapahintulot sa liwanag na pumasok. Tumingin din si Sinag sa dalawa. Nakita niya ang pagbabago sa pagitan nila. Ang dating tensyon at pagdududa ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Kahit na ang kanyang sariling landas ay hindi pa malinaw, masaya siya para sa kanila. Mukhang nagawa natin. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng kasiyahan. Nakaligtas tayo. Oo, sabi ni Amihan, tumingin kay Sinag. At salamat din sa'yo, Sinag. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang katotohanan tungkol kay Elena. Hindi ko malalaman ang lahat ng ito. Ngumiti si Sinag, isang tunay na ngiti sa wakas. Ginawa ko lang ang tama. Ang pagtatago ng katotohanan ay hindi kailanman ang solusyon. Naglakad sila palabas ng garahe, papalapit sa unang sinag ng araw na sumisilip sa abot-tanaw. Ang liwanag ng umaga ay tila sumasalamin sa kanilang bagong pag-asa. Ang mansyon sa likuran nila ay puno ng mga alaala ng sakit at pagsubok, ngunit ang umaga sa kanilang harapan ay nangangako ng isang bagong simula. Ano na ngayon? Tanong ni Liwayway habang humihinga ng sariwang hangin. Ang bigat na kanyang dinadala ay tila nabawasan. Kailangan nating magpatulong, sabi ni Amihan. Kailangan nating ipagbigay alam sa mga awtoridad ang lahat. Ang tungkol sa sindikato, ang tungkol sa mga papeles na nakuha nila, at ang tungkol sa taong nagmanipula sa lahat. Tumingin siya kay Liwayway. Ngunit bago yon, kailangan nating pag-usapan ang ating relasyon. Natahimik si Liwayway. Ang salitang relasyon ay tila malaki at mabigat pa rin. Marami na silang pinagdaanan. Maraming kasinungalingan ang nabunyag. Maraming sakit ang napagdaanan. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Amihan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit matatag. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Marami tayong dapat ayusin. Marami akong dapat unawain sa sarili ko. Tumingin siya sa kalangitan. Ngunit, alam ko na ayaw ko nang mabuhay sa takot. Ayaw ko nang magsinungaling sa sarili ko. Ngumiti si Amihan, isang ngangiti na puno ng pagtanggap. Nauunawaan ko. Hindi ko hinihingi na makalimutan mo ang lahat ng nangyari. Hinihingi ko lang ang pagkakataon na patunayan sa'yo na kaya nating magsimula muli. Kung iyon ang gusto mo. Tumingin si Sinag sa kanila. Alam niyang ang landas sa pagitan ni Liwayway at Amihan ay mahaba at puno ng pagsubok. Ngunit nakikita niya ang pagbabago sa kanila, ang pagkahanda nilang harapin ang katotohanan. Ako, sabi niya, kailangan ko ring harapin ang mga bagay na aking tinago, ang aking takot, ang aking mga kasinungalingan. Salamat sa inyong dalawa. Naglakad sila palayo sa mansyon na ngayon ay tila isang multo ng nakaraan. Ang umaga ay nagliliyab at ang bagong araw ay nagdadala ng pangako ng paghilom. Ang mga sugat na kanilang natamo ay maghihilom, hindi man agad-agad ngunit may pag-asa. Ang paglalakbay nila patungo sa pagpapatawad at pag-ibig ay magpapatuloy, mas matibay na ngayon na may bagong pangunawa sa kahulugan ng katotohanan at ng tunay na lakas na padagang dasasahes. Ang pagsikat ng araw sa labas ng mansyon ay tila naghahatid ng pangako ng bagong simula. Ang mga sugat nila ay naroon pa. Ang mga alaala ng panganib ay sariwa pa. Ngunit ang pagkakaisa na kanilang natagpuan sa gitna ng kaguluhan ay nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang kinabukasan. Habang papalayo sila sa mansyon, na tila isang bangungot na unti-unting naglalaho, ang kanilang mga puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Pagod, pag-asa, at ang mabigat na hamon ng pagbuo muli. Si Liwayway, habang nakasakay sa lumang sasakyan na itinuro ni Amihan, ay napatingin sa lalaki.
Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang braso ay nakabalot, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang lalaking ito, na minsang nagdulot sa kanya ng matinding sakit at takot, ay ngayon ay kasama niya sa isang bagong paglalakbay. Amihan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit malinaw. Salamat sa lahat. Salamat sa pagligtas sa amin. Ngumiti si Amihan, isang ngiti na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo, Liwayway. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang katotohanan. At ikaw, Sinag. Tumingin siya sa babaeng nasa likuran. Ikaw ang nagbigay sa amin ng liwanag sa gitna ng dilim. Tumingin si Sinag sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid pa rin ng kalungkutan. Nagawa lang natin ang dapat gawin. Ngayon, kailangan nating harapin ang mga bunga nito at ang ating mga buhay. Ang paglalakbay pabalik sa syudad ay puno ng katahimikan, ngunit hindi ito isang nakakabinging katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-iisip, ng paghahanda sa kung ano ang darating. Kailangan nilang magbigay ng pahayag. Kailangan nilang tulungan ang mga awtoridad na mahuli ang sindikato. At higit sa lahat, kailangan nilang harapin ang kanilang mga sarili at ang kanilang hinaharap. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, malayo sa anumang posibleng panganib, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap. Ang mga salita ay dumaloy ng natural, hindi na puno ng pagdududa o galit, kundi ng pag-unawa at pagpapatawad. Amihan, sabi ni Liwayway, hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong marami akong nasira, maraming sakit na naidulot ko, ngunit hindi ko nahahayaan na ang nakaraan ang magdikta ng ating hinaharap. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong subukang muli, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang asawa na handang matuto at magmahal. Napangiti si Liwayway, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng luha ng pag-asa. Amihan, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ngunit nangangahulugan din ito ng pagbibigay ng bagong pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa ating dalawa. Ang paglalakbay natin ay mahaba pa, ngunit gusto kong subukan. Sama-sama nating ayusin ang mga nasira. Sama-sama nating buuin ang bagong tayo. Ang kanilang pag-uusap ay tila isang panimula ng isang bagong kabanata. Hindi ito isang madaling pagtatapos kung saan lahat ay naging perpekto agad. Ito ay isang pagkilala sa mga sugat, isang pagtanggap sa mga pagkukulang, at isang matibay na determinasyon na lumakad patungo sa hinaharap ng magkasama. Si Sinag naman, pagkatapos na matulungan sina Liwayway at Amihan na makapagbigay ng kanilang pahayag sa mga awtoridad at matulungan silang makilala ang mga suspek, ay nagpasya na umalis muna. Kailangan niya ng panahon para pagalingin ang kanyang sariling mga sugat at hanapin ang kanyang sariling landas. Hindi ako makakalimot sa inyong dalawa, sabi niya kay Liwayway at Amihan bago siya umalis. Sana makahanap kayo ng kapayapaan at sana makahanap din ako. Ang paghihiwalay nila ay hindi pagtatapos, kundi isang pagkilala sa pangangailangan ng bawat isa na maghilom sa kanilang sariling paraan. Alam nila na ang kanilang mga landas ay maaaring mag-cross muli. Ngunit sa ngayon, ang bawat isa ay kailangang tumayo sa sarili niyang mga paa. Naiwan sina Liwayway at Amihan magkasama muli, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang kanilang paglalakbay patungo sa pagpapatawad ay nagsimula na. Ang mga alaala ng nakaraan ay naroon pa, ngunit hindi na ito ang nagdidikta ng kanilang kinabukasan. Ang pag-ibig nila na nasubok sa apoy ay nagiging mas matibay, mas malalim, at mas makabuluhan. Natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matinding damdamin,
kundi tungkol sa patuloy na pagpili sa isa't isa, sa pagpapatawad, at sa pagbuo ng isang buhay na puno ng katotohanan at pagmamahal. Ang mga papeles na nakuha nila mula sa sindikato ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lipunan, naglantad ng mga katiwalian, at nagbigay ng hustisya sa mga biktima. Kabilang na ang mga pamilya ni Amihan at Elena. Ang kanilang tapang ay nagdulot ng pagbabago, hindi lamang sa kanilang mga buhay, kundi pati na rin sa mundo sa kanilang paligid. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nilang binubuo muli ang kanilang tiwala. Ang kanilang relasyon, na minsang parang isang gintong hawla, ay tila nabubuksan na ngayon, nagpapahintulot sa liwanag na pumasok. Ang pag-aalaga ni Amihan kay Liwayway ay hindi na batay sa kontrol, kundi sa pag-unawa at paggalang. Ang pagpapatawad ni Liwayway ay hindi paglimot, kundi isang pagtanggap sa nakaraan at pagtingin sa hinaharap. Ang kanilang paglalakbay patungo sa pagpapatawad at pag-ibig ay magpapatuloy, mas matibay na ngayon na may bagong pangunawa sa kahulugan ng katotohanan at ng tunay na lakas. Ang pag-ibig nila na nasubok sa apoy ay naging mas matibay, mas malalim, at mas makabuluhan. Natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matinding damdamin, kundi tungkol sa patuloy na pagpili sa isa't isa, sa pagpapatawad, at sa pagbuo ng isang buhay na puno ng katotohanan at pagmamahal. Ang kanilang kwento ay nagpakita na kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring gumaling at kahit ang pinakamadilim na gabi ay maaaring magbigay daan sa isang maliwanag na bagong umaga. Ang paglalakbay ni Liwayway at Amihan ay nagpakita na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagkontrol, kundi sa kakayahang magmahal ng buong puso kahit nasa gitna ng mga hamon ng buhay. Hindi ito isang fairy tale ending, kundi isang makatotohanan at makabagbag damdaming pagtatapos na nag-iiwan sa mga manunood ng pag-asa at inspirasyon. At dito nagtatapos ang kwento nina Liwayway at Amihan. Kumusta po kayo, mga mahal naming taga-subaybay ng Kwentong Puso TV? Sana ay nadama ninyo ang bawat pintig ng puso, bawat pighati, at bawat pag-asa na aming ibinahagi sa kwentong ito. Mula sa mga unang paghihinala hanggang sa mga komplikadong pagbubunyag, ang aming paglalakbay kasama sina Liwayway at Amihan ay puno ng mga aral na nais naming ipamahagi. Sa bawat salitang aming isinulat, sa bawat eksenang aming nilikha, dala namin ang pangarap na mahawakan ang inyong mga puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig na nasubok ng pagtataksil at pagdududa, kundi tungkol din sa katatagan ng loob ng tao, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, at sa hindi matatawarang pag-asa na laging may bagong umaga pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Nais naming ipakita na ang pag-ibig sa pinakatunay nitong anyo ay hindi ang kawalan ng mga sugat, kundi ang kakayahang maghilom at magmahal muli ng mas matatag at mas malalim. Umaasa kami na sa bawat pagliko ng kwento, sa bawat twist na aming inihanda, naramdaman ninyo ang tibok ng inyong sariling puso, ang inyong sariling mga pagsubok, at ang inyong sariling mga pangarap. Dahil sa huli, ang bawat kwento ay salamin natin ng ating mga pinagdadaanan, ng ating mga pinapangarap, at ng ating hindi matitinag na kakayahang magmahal. Ngayon, kami ay naghihintay sa inyong mga tinig. Ano ang naramdaman ninyo? Anong bahagi ng kwento ang tumatak sa inyong isipan at puso? Mayroon ba kayong mensahe para kina Liwayway at Amihan o marahil ay para sa amin, ang mga manunulat sa likod nito? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagbibigay buhay sa aming channel at nagtutulak sa amin na lumikha pa ng mga kwentong makabuluhan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Puso TV